Nakakalungkot talaga kapag ma-realize mong nagkakaroon ka na pala ng falling out pagdating sa friendship between you and your close friend. Lalong-lalo na kapag tinuring mo na talagang parang kapatid itong close friend mo. Yun nga lang sa pagkakaroon ng falling out sa friendship nyo, alam mong tagos sa puso yung sakit tapos hindi talaga ito madali na makapag-move on. Ito ngayon ang nangyayari between Fukirat and Queen Dura. Hindi ko sila personally kilala and hindi din nila ako kilala for sure. So, public figure sila sa social media. Yun nga lang kasi marami ang nagulat nung biglang nagkakaroon na pala ng falling out sa kanilang friendship. Sa totoo lang, wala talagang panalo kapag nagkakaroon na talaga ng eksena, especially sa social media. Hindi ito tungkol sa pinipili mo yung side ni A or pinipili mo yung side ni B. Kasi at the end of the day, ito yung tungkol sa pagkakaroon ng realization na mag-move on ka o kaya gusto mong makabawi. Basing sa personal experience ko, ang isa sa mga reasons kung bakit nagkakaroon ng falling out sa friendship ay yung tagal ng pagsasama. So let's say, less than 5 years na kayo magkakilala. Dito sa stage na to, parang fragile pa rin, vulnerable pa rin. Kasi kahit na sabihin mong close na kayo, konting disappointment lang or konting hearsay lang na narinig mo, magiging fragile na yung relationship nyo. Madali pa rin mabuwag yan. So, yan yung isa. Pero kapag mas matagal mo nang kakilala yung friend mo, for example, more than 10 years, kahit na anong sabihin ng iba, para sa'yo, kung ano yung napatunayan mo sa kanya at yung na-discover mo, parang hindi ka matitinag kung ano man yung mga challenges na kinakaharap ng friendship nyong dalawa. Another factor to consider according sa experience ko ay yung pag-uugali ng isang tao. Example is pagiging envious na yung work. Kung ano yung work mo, dapat ganun din yung work niya. Kung may activity ka or pinupuntahan ka, dapat andun din siya. Basta lahat na lang. And then, kapag magkasama kayo, lagi siya nagko-complain, mga ganun-ganon. And then, dahil sa pagiging envious, sisiraan ka niya, yung mga ganon. And then another na pag-uugali is, napansin namin throughout the years na gusto niya siya lang yung inaaasikaso, gusto niya siya lahat. Pero kapag ikaw naman yung may problema, wala siyang pakialam. So yes, yun yung mga ibang factors kung bakit nagkakaroon ng falling out ng friendship. Ang isa pang factor ay yung influence ng group of friends ng BFF mo. Na kahit nasabihin mong magkakilala kayo ng more than 5 years, ang risk kasi nito is kapag nagkaroon ng false impression ang mga group of friends ng BFF mo, pwede ka nilang siraan at mag-fall out talaga yung friendship nyo. Kasi baka pwede niyang paniwalaan yung influence ng group of friends niya laban sa'yo. So, very vulnerable yung friendship niyo, no? Kaya minsan, naniniwala talaga ako na tell me who your friends are and I can tell who you are. So, ngayon, hindi kasi basta-basta na makapasok ka sa isang group of friends not unless magkakilala na kayo ng mahabang panahon. Especially ngayon sa social media kasi madali ka talagang siraan ng mga grupo, especially kapag envious sila sa success mo o kaya kapag may napansin lang sila na hindi gusto laban sa'yo. I believe time is the ultimate teller sa pagitan ni QD tsaka ni Fukirat. Kasi alam niyo naman, parang ang sayang ng pinagsamahan nila, no? Dati ang saya-saya nilang dalawa, tapos ngayon nakikita natin, nag-exchange reaction silang dalawa. So para sa akin, it will really take time para maghilom yung sugat nila sa isa't isa and hopefully, eventually mag-reconcile sila sometime in the future. Tsaka, alam ko kung ano yung pakiramdam na magkaroon ng falling out sa mga BFF mo. Na kapag recently lang nangyari to, yun bang tipong lagi mong iniisip, mga ganon, tapos nagiging idol ka minsan dahil inaalala mo yung mga good times nyo ng BFF mo na ngayon parang strangers na kayo. Tsaka pagdating naman sa reconciliation, usually kapag medyo nagkakaayos-ayos na, there is a possibility na hindi na may ibabalik pa yung dating pinagsamahan na kahit na okay na. Yung tipong okay na kami,
pero naging casual na lang ang pagka BFF nyo. Hindi katulad dati na close, ngayon medyo ano na kayo, careful na sa isa't isa. Kumbaga parang may barrier na, no? So that's the sad reality kapag nagkakaroon ka ng falling out ng friendship mo sa dating BFF. Sa tingin ko, mukhang matatagalan pa bago magkakaroon ng possibility of reconciliation between the two sides. So, antayin na lang muna natin na humupa yung kanilang mga nararamdaman sa isa't isa, na doon na sila mag-start na mag-realize na ay sayang yung friendship. So, doon na magkakaroon ng parang hint of hope na baka naman pwede mag-usap tsaka magkaayos. So, hoping for the best, and sana maayos nila ang kanilang gusot sa isa't isa. So that's all guys. Thank you and have a wonderful day.